ito'y lecture para sa lahat na una, hindi ito paggunita. Bakit tayo nandito ngayon? Ito'y kapistahan. Bakit paggunita? Paggunita po ang nakasulat sa mga kalendaryo ng simbahan sa ating sakramentary at sa guide. Kasi sa Universal Church, sa buong simbahan sa buong daigdig, may mga tinatawag na mga major saints at saka mga minor saints. So pagka sinabi natin yung mga major saints, yan yung mga kahit saan makita ang nakalagay ay kapistahan kasi ang buong simbahan sa buong daigdig ay kinakailangan ipagdiwang ang kapistahan. Ngayon, halimbawa, na tama-tama, makikita ninyo si San Isidro Labrador, May 15, paggunita sa kalendaryo ng simbahan. Si San Antonio de Padua, June 13 ang nakalagay ay paggunita. But since ang ating patron ay siya, halimbawa si San Francisco Javier, hindi ito paggunita, kapistahan sa atin. Paggunita sa kanila, pag nagmisa ang bayan, sila ay paggunita. Pag nagmisa ang San Antonio de Padua mamayang hapon, sila ay paggunita, pero kayo ay hindi. Kasi kayo ay kapistahan. Palitan na yan. Kaya bang palitan? Ganun din Ganun hindi ko napapansin sa ulat kapag So hindi lang naging paggunita. Paggunita sa Universal Church, dahil ang dahilan at ang ating patron ay siya, lagi yung kapistahan. Or else, paggunita lamang ang ginawa natin, hindi tayo kakanta ng luwalhati. Huwag kayo kakanta ng luwalhati kung gusto niyo paggunita. Pero kung nata tayo ng luwalhati, kasi ito ay kapistahan. Hindi ito paggunita, kundi ito'y kapistahan. Kaya nga kayo nagpatay ng baboy at nagluto ng menudo, kapistahan ito Tapos lalagay ninyo paggunita, kapistahan. Sa isang kubo sa liblib na pulo ng Sanshan, China, nararatay ang isang misyonero na mahilagpi sa puso dahil sa di pagdating ng maghahatid sa kanya sa bansang China. Noong Disyembre 3, 1552, tagal na, kailangan natin sa Pilipinas? Di ba yan? 1521, di ba? 1521. Ito, noong Disyembre 3, 1552, namatay ang misyonero. Ang kanyang pagkabigo ay simula ng kanyang pagpasok sa kalangitan at katapusan ng 11 taong pagmamalasakit alang-alang kay Kristo. Francisco de Jasu y Astilcueta. Yun ang kanyang tunay na pangalan. Yung makakauli talaga kay 500. Isang sundalo, profesor, misyonero, santo. Iyan ang pangalan ng misyonerong isinilang sa kastilyo ng Javier sa Navarra. Kasi yung Javier ay lugar yan. Okay, very good. Saan yun? Sa Espanya, sa Spain, noong Abril 7, 1506. Yun ang kanyang birthday, April 7, 1506. Nagpakilala siya ng tagapagtatag ng mga paring Jesuita na si San Ignacio de Loyola. Ito ang laging sinasabi sa kanya ni San Ignacio de Loyola. Lagi niya sinasabi, Francisco, ano nga ang mapapala ng tao makamtan niya ang buong sandaigdigan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Tumalikod si Francisco sa kanyang tutunguhin karangalan sa Paris at sumama sa unang 7 Jesuita. At noong 1534, inilaan ni Francisco ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Sinasabing mula pa kay San Pablo ay walang kapari si San Francisco sa lawak ng kanyang nilakbay
at sa dami ng mga kaluluwang inakit sa Panginoon na humigit kumulang ay may 1,000,000. Aba, ng panahon yun, napakarami na ng 1,000,000. Ano po, dahil hindi pa naman ganun karami ang mga tao at hindi ganun karami ang mga Kristiyano na kahit ka na magpabinyag, napakarami ng humigit kumulang ay 1,000,000. Mula nang dumating si Francisco sa Goa, India, noong May 6, 1542, buhat sa Lisbon, Portugal. Kasi ang dami nga po niyang iniikot, ay wala kapaguran nilakbay niya ang India, Malacca, Moluccas, at Japan o Hapon sa pagtuturo ng dasal, sa pagtatayo ng mga paaralan ng simbahan, at sa pagkatawang gawa. Siya ay nagtungo sa Hapon noong 15 ng Agosto, 1549. Dinalaw ang Kagoshima, Hirado, Kyoto, at Yamaguchi. Maraming himala ang ginawa ng santo. Ang kanyang bangkay hanggang ngayon ay hindi daw po nabubulok. Ang mabisang pagsisyan sa Lubina de Gracia ay ipinahayag ng santo noong 1633. Ito po yung aral na lagi niyang sinasabi at lagi natin tatandaan, lalo na itong mga tagapulo sa atin. O anong laking kamatayan ang mabuhay ng malayo kay Kristo? At anong laking kasiyahan naman ang mabuhay na sinusupil araw-araw ang ating sarili, kalooban na walang ibang hinahangal kundi ang mga kapakanan ni Kristo. Ang santo po na ating ipinaglilingkod ngayon sa kanyang kapistahan ay isang santo ulit na pinili ang simple. Simpleng buhay, hindi lamang simple, kundi ang karuhaan para lamang masundan si Jesus. At sa tingin ng mundo, ito'y kabaliwan. Ang iwanan mo ang karangyaan, ang iwanan mo ang isang estado ng buhay na magbibigay sa iyo ng kasikatan para lamang masundan si Jesus at ipalaganap ang kanyang salita para sa iba ay kabaliwan, nababaliw, nasisiraan ang ulo. Pero hindi natin alam ang dulot na saya ng puso ng isang taong nakatagpuan talaga si Jesus sa kanyang buhay. May mga tao talagang iniiwanan ang kung anuman ang mayroon sila na hinahangad ng maraming tao kasi nais nilang matagpuan at maranasan ang tunay na saya at kapayapaan ng sakramento. No, may 7 tayong sakramento. Pero ang ating pong tutukan, nakapokus po tayo sa binyag. Kasi po, kaya tayo dito dahil sa binyag.